mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Disgrasya rin ang sinapit ng dalawang rescuer na rumisponde sa isang sumemplang na rider sa Kidapawan. Habang ginagampanan kasi ang tungkulin, bigla silang inararo ng isa pang rider na laseng. Hawak na siya ng pulisya habang ang naunang ire-rescue, pumanaw. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Pasado alauna ng madaling araw nitong linggo nang respondihan ng rescue team ng Kidapawan CDRRMO ang isang disgrasya sa barangay Sudapin. Sumemplang kasi ang rider at kanyang angkas matapos umanong makabangga ng asong gala. Pero di pa man naisasakay sa stretcher ang nakahandusay na rider. San Miguel. Bigla silang inararo ng isa pang motorsiklo. Sa bilis at lakas ng impact, tumilapon ang lalaking ito. Habang ang dalawang rescuer natumbok ng motorsiklo. Rescue na gani, nagtambay na dire, nag-rescue na. Nya. Karong nabanggaan na pud. Agad dinala sa ospital ang nasugatang 33 anyos na lalaki at 37 anyos na babaeng rescuer. Ang nakabangga namang rider, nasa kustodiya na ng mga pulis. Nalaman ng investigator mismo na lasing itong driver nung nakabangga sa mga rescuers kasi amoy na amoy nila yung alak sa bunganga nung nakabangga. Sinubukan naming kunin ang panig ng rider pero di siya nagbigay ng pahayag. Samantala, ang unang rider na dapat ire-rescue, binawian din ng buhay ayon sa pulisya. Patuloy namang nagpapagamot ang angkas niyang babae. Tali or ikulong nila para hindi pagala-gala sa daan at makakos ng aksidente. And then, yung mga motorista na umuwi ng lasing, no? Umuwi ng nakainom. As much as possible, sir, iwasan nilang uminom while nagmamaneho. Karong nabanggaan na pud. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Nasawi ng baril ng rumesponding pulis ang isang lalaki sa Iloilo na nang atake umano gamit ang utsilyo. Self-defense ito umano pero tinitignan pa rin ng Philippine National Police dahil kung patalim ang gamit, bakit daw tinapatan ng baril? Nakatutok si June Veneracion. Hapon ng August 1, nang rumesponde ang mga pulis sa tawag sa 911 sa Pavia, Iloilo dahil sa lalaking armado ng kutsilyo at nang atake raw sa kanyang kapatid. Pagdating ng mga rumesponding pulis, tumakbo papalapit sa kanila ang inireklamong lalaki. Bit-bit ang isang kutsilyo. Mabilis na kinuha ng pulis ang kanyang baril at saka pinutukan ng lalaki. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa PNP chief, pinaiimbestigahan na nila ang insidente. May mga nagtatanong, bakit kutsilyo lang ang gamit? Ba't binaril ng ating pulis? Ito po ay under review. Tanggap po natin yan. Ang ating tinitingnan ay may regularity ang ating pulis. Sabi ni Torre, suportado ng PNP ang pulis sa kanyang nagawa para depensahan ng sarili. Pero may mga pinag-aaralan na raw na paraan ng PNP para maiwasan na maulit ang kaparehong insidente. Many options on the non-lethal weapons. Meron din baton, may baton na plastic na may pepper spray, meron kaming taser na tinitingnan. So it's just a matter of studying it at i-procure natin at titingnan namin kung ano ang applicable sa atin. Bagamat kasama ang martial arts sa basic training para sa mga pulis, pinag-aaralan ng PNP ang pagpapalakas sa kaalaman sa self-defense para maiwasan na may magbuwis pa ng buhay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa paghupa ng mga baha sa maraming lugar, nagsisimula naman lumabas ang mga sintomas ng mga tinamaan ng leptospirosis na maaaring makuha sa maruming tubig. Sa ilang ospital nga, itumaas na ang bilang ng mga pasyenteng may lepto. Nakatutok si Maki Pulido. 2 linggo matapos ang kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa dahil sa magkasunod na epekto ng bagyo at habagat, problema naman ngayon ang nagsisimulang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Wala pang maibigay na kabuuang bilang ang Department of Health ng mga tinamaan ng sakit sa ngayon.
Pero sa San Lazaro Hospital, 41 pasyente ang nasa leptospirosis ward. 37 rito na-admit kahapon lang. 14 sa mga pasyente, mga batang edad 13 to 18 years old. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, dumoble na kahapon ang bilang mula 10 hanggang 20 na. So nag-umpisa na, Maki, ang leptospirosis surge natin. Isa sa mga leptospirosis patient si Jaibrel na napilitang lumusong dahil may kailangan daw na ayusing requirement sa paaralan. Wala naman kasing ibang madaraanan dahil baha raw lahat ng kalsada sa lugar nila sa May Kawayan, Bulacan. Hindi napansin ni Jaibrel na may gatuldok siyang sugat noon sa paa. Wala po talaga ibang madaanan. Baha po talaga yung dadahan namin. Kaya kahit ayaw mo, Papalusong po ako. No choice po talaga. Kaya napapalusong na rin po ako. inaasahan na raw ng mga ospital ang pagtaas ng bilang ng sakit, kaya handa na sila. Ang mga staff namin aming nire-rotate para magman po ng ward. Kung mauubos po yung bed, may nakahanda kaming cut beds. Pati po ang aming hemodialysis unit, nagsa-stock up na rin kami ng supply. Hinahanda na rin ng NKTI ang kanilang gym para magamit na leptospirosis ward. Sabi ng NKTI, dahil may kapasidad na ring magdialysis ang mga DOH hospital, hindi na kailangang lahat ng pasyente i-refer sa NKTI. Nananawagan din kami na the DOH hospitals, meron na ho silang kapasidad for hemodialysis. 1 week ago, nag-workshop na nga kami for them for peritoneal dialysis. Not all patients need to come here. Inuulit ng mga doktor ang lagi nilang paalala. May sugat o wala, basta lumusong sa baha, magpunta sa health center para makainom ng prophylaxis. Kung hindi kasi ito maagapan, tatamaan ng bakterya ang inyong bato, baga at atay. Ang leptospirosis is isang bacterial disease na pwede tayong uminom ng antibiotic para mag-prophylaxis kung hindi natin maiwasan lumusong. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Pinatawan ng National Police Commission ng preventive suspension ang 12 pulis na isinangkot sa kaso ng mga sabungerong nawala mula sa mga arena na pagmamayari ni Charlie Atong-Ang. Si Ang naman na itinurong mastermind sa kanilang pagkawala. Nanawagan sa mga kamag-anak ng mga missing sabungero na huwag basta magtiwala sa dati niyang tauhan na nagpresentang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Nakatutok si Ian Cruz. Depektibo, self-serving at walang katibayan. Kanyang tinawag ng abogado ni Atong-Ang ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sabungeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabungero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos isangkot sa pagkawala ng isang kakumpetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Patidongan ukol sa pahayag ng abogado ni Ang. Sa ngayon, sinabi na ni Prosecutor General Richard Fadulion na ini-evaluate na ng DOJ ang mga kaso para malaman kung sapat ba ang mga ebidensya para mayakyat ito sa isang preliminary investigation o PI. Samantala,
70 araw na preventive suspension ang ipinataw ng National Police Commission o NAPOLCOM sa 12 aktibong pulis na may kinalaman umano sa paglaho ng mga sabungeros. Hindi po penalty ang preventive suspension. Ito po ay isang tool ng National Police Commission to ensure the safety of witnesses, the integrity of the investigation. Isinangkot sila sa pagkawala ng mga sabungero sa sinumpaang salaysay ng kanilang mga kaanak at ni Patidongan. Sinisika pang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga pulis gayon din sa pamamagitan ng kanilang abogado. Wala pa ring inilalabas sa reaksyon dito ang Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bangkay ng natagpuan sa bakanting lote sa Quezon City ang isang batang babae na unang naiulat na nawawala. Ang suspect, kapitbahay umano ng biktima na parehong menor de edad. Nakatutok si James Agustin. Labis ang paghihinagpis ng isang lalaki habang yakap ang bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na babae nang matagpuan ito sa bakanting lote sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Ayon sa mga taga-barangay, Sabado pa ng hapon na iulat na nawawala ang bata. Sa kuha ng CCTV, kita ang biktima na inaya ng isang lalaki. Agad namang sumunod ang batang babae. Sa isa pang CCTV, makikita na ang biktima na nakasunod sa lalaki papunta sa compound kung saan matatagpuan ang bakanting lote. Kalauna natukoy kung sino ang lalaki sa mga video. Isang 13 anyos sa kapitbahay ng biktima. Nakita niya itong suspect. Inaya siya na sundan siya na parang may papakita pang mga bote. So tuloy-tuloy sila doon sa isang compound na may bakante doon, na bakanting lote. Nakapasok daw ang dalawa sa bakanting lote matapos umanong akyatin ng bakod dito. We speak doon sa situation na binigay niya is parang inaya niya sa bandang dulo. Tapos nag-usap sila, tapos hindi pumayag yung bata na kung anong gagawin. So hanggang sa nasakal niya ito. Tapos yung bata is may mga scratches sa kamay at tuhod. Yun yung nakita na nagawa ng laban yung bata, yung biktima. Inimbitahan ng 13 anyos sa lalaki sa barangay kasama ang tiyahin. Doon sa testimony niya po, ang pagkakasabi niya po sa amin nung gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay. Doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Nasaksodiyan na ng pulisya ang 13 anyos sa lalaki na iti-turn over sa Molabe Youth Homes. Maharap siya sa reklamong murder. Nangangalap pa ng ibang CCTV footages ang pulisya para matukoy kung may iba pa ba siyang kasama ng mangyari ang krimen. Nakuha ng soko ang isang patalim sa bakanting lote. Sasailalim sa autopsy ang labi ng bata. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok 24 oras. Nakomatose ang isang babae sa Lalo, Cagayan matapos mahulog mula sa Ferris wheel. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na dumungaw ang biktima mula sa kanyang gondola habang nakahinto ito sa tuktok at naghihintay pang magsakay ang ibang gondola. Nahilo ang biktima at tuluyang nahulog mula sa halos 10 talampakang taas ng ride. Nagtamo ng matinding sugat ang biktima. Wala pa siyang malay at inoobserbahan sa ospital. Ipinahinto naman ang operasyon ng Ferris wheel na bagaman may armbar ay wala namang seatbelt. Pinagsisikapan po namin kunin ang panig ng operator ng Ferris wheel. Sabay sa pagdiriwang ng 75 taong ugnayan ng Pilipinas at India, ang makasaysayang pagbisita roon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming kooperasyon ang inaasahang maseselyuhan ng dalawang bansa, kabilang sa usaping pang-ekonomiya mula po sa New Delhi sa India. Nakatutok live si Salima Refran. Sam. Emil, namaste dyan sa inyo sa Pilipinas. Pasado alas 4 ng hapon dito sa New Delhi sa India kung saan sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang 5 araw na state visit dito sa India. Pasado alas 2 ng hapon nang dumating sa Palam Air Base dito sa New Delhi ang Pangulo.
Sinalubong siya ng Indian Minister of State for External Affairs at iba pang matataas na opisyal ng India bilang panimula sa 5 araw na state visit ng Pangulo. Bago tumulak pa India, binigyang diin ng Pangulo ang ugnayan ngayon ng dalawang bansa sa maritime defense at pagkakapareho ng mga strategic interests. Sinabi ito ng Pangulo sa huling araw ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Our geostrategic position as coastal states that border the busiest international trade routes, our steadfastness in upholding international maritime law, and our unwavering commitment to regional peace and cooperation serve as a credible foundation of our active and growing maritime cooperation. Maraming kooperasyon sa pangangalakal, ekonomiya, teknolohiya, kalusugan, agrikultura, turismo at iba pa ang inaasahang masaselyuhan sa state visit na ito. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Makasaysayan ng state visit na ito sa India ng Pangulong Marcos Jr. lalo't pinagdiriwang ang 75 taong kooperasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas at India. Inaasama pagtitibay pa ang ugnayan na yan sa mga kasunduang pipirmahan ng dalawang bansa. It's already the 4th largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Sabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, pag-uusapan ng Pangulo at ng kanyang gabinete ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itigil muna ang importasyon ng bigas at itaas ang taripa para dito. Emil, ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, nasa 35% yung rekomendasyon nilang ang increase sa taripa sa imported rice. Pero hahati-hatiin daw yan sa ilang tranche. Samantala ngayong gabi naman ay makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community dito sa New Delhi. Bukas naman makikipagpulong ang Pangulo kay Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi. Gayon na rin mangyayari yung mga bilateral meetings sa dalawang bansa. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi sa India. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.